sayang din yun. Where I teach, where I teach, where I taught. Ito yung isa sa madalas nating nakakalimutan na sa sobrang kalimot ko sa kanya, meron akong dalawa na palang bowl na the most important rule of all. Ito, tinuro sa akin to, bata pa lang ako. And laging sinasabi to sa akin ng father ko na hello lovies and welcome back sa aking channel. And if you're new here, my name is Emruth and welcome to you too. So this is part 2 of our Finance Friday video. At ang pag-uusapan natin dito ay yung money rules that I follow. Kung interesado kayong malaman kung ano ang mga ito, please keep on watching. So rule number 5 is to always check your coins. Ito yung isa sa madalas nating nakakalimutan na sa sobrang kalimot ko sa kanya, meron akong dalawa na palang bowl ng coins, sa isa malapit sa kitchen, isa malapit sa kwarto. Kasi minsan, pagpasok ko ng bahay, yung nasa bulsa ko, nilalagay ko lang dun sa bowl na yon. Minsan, nung maabot ako ng kwarto, dun ko palang nailalabas yung coins na yon. Minsan, ang dami ko namang coins sa bag na pasok lang ako ng pasok, hindi ko siya binibilang. Minsan naman, nasa wallet siya, sa sobrang dami niya. So, kapag chinek nyo yung coins nyo, magugulat kayo kung gaano na siya kalaki. There was a time na umabot ng 3,000 pesos yung coins ko dahil nga, hindi ko siya napapansin na naiipon na pala siya. So, every now and then, always check your coins and always use your coins. Rule number 6 is I always try to pay my bills on time. Especially yung credit card bills at saka yung housing loan ko. Because nag-generate to ng additional interest dun sa aking on top of what I should pay. So, lagi akong conscious kung kailan yung last day ng bayaran ng bills ko. So, and I set a date kung kailan ko siya babayaran. Normally, it's 3 days before my due date. Binabayaran ko na yung credit card ko or yung housing loan ko para hindi ko na siya makalimutan. Sayang din yon kung mag-interest ng let's say 500 pesos per bill. At the end of the year, meron kang 6,000 pesos dahil dapat meron kang naipon na 6,000 pesos. Pero since nakakalimutan mo magbayad on time, nagbayad ka tuloy ng extra 6,000 pesos dun sa credit card company mo. Sayang din yun. Rule number 7 is to have money goals. So, ano yung mga money goals? Nagumpisa ako, yun nga, sa pag-build ng emergency. Actually, hindi. The first money goal that I had was to pay off my debts. Nagkaroon ako ng utang when I was studying for my master's dahil nga, ako lang nagbabayad ng sarili kong tuition, hindi ako nagpa-scholar dun sa school where I teach, where I taught. Nagkaroon ako ng utang, pero hindi naman siya malaki. So, manageable naman yung utang ngayon. So, yun, first is to pay off all my debts and become liquid. Second money goal ko is yung magkaroon nga ng emergency fund. Third money goal ko is to have an insurance. Tapos, yung fourth money goal ko is to have investments. Yung mga money goals natin, pwedeng mag-iba-iba yan. Siyempre, kailangan natin bigyan ng parang deadline yung ating money goals. Let's say, by the end of the year, dapat nakasave na ako ng 50,000. Or by the end of the year, dapat meron na akong 3 times of my salary na emergency fund. Or by the end of the year, dapat nag-umpisa na akong mag-invest sa mutual funds or mag-invest sa stocks or mag-umpisa na akong magbayad ng insurance. Ganon. Hindi dapat gadget at travel ang goals natin. So, kailangan nating pag-ipunan yung ating future din. And number 8 is the most important rule of all. Ito, tinuro sa akin to, bata pa lang ako. And laging sinasabi to sa akin ng father ko na rule to live by. And that is to live within your means. So when we say live within your means, dapat kung magkano lang yung sweldo mo, dapat mas konti lang doon yung gastos mo. Hindi dapat lumalampas ang gastos mo dun sa kung anong kinikita mo. So yun yung pinaka-important na rule for me is to always live within
your means. Always check your spending. The best way to do that is to write your spending. So, pwedeng sa papel o kaya sa cellphone mo, meron kang notes dyan. Ilagay mo yung spending mo from your transportation expenses. Kung bumili ka ng candy, bumili ka ng kape, kahit piso pa yan, isulat mo yung spending mo. Kasi yung piso-piso na yon, mag-a-add up yun. Dating ng end of the week, tignan mo kung magkano ba yung nagastos mo and then i-classify mo. Saan ba ako malaki gumastos? Importante ba yung gastos na yon? Hindi ba importante yung gastos na yon? Pwede ko ba siyang tipirin? Pwede ko ba siyang hindi gastusin? Para ma-determine mo kung sumusobra ka na ba talaga. Kung sumusobra ka, malaman mo kung saan ka pwedeng mag-cut back sa spending mo. Living within your means does not mean maging kuripot ka. Magkaiba yung pagiging kuripot sa living within your means. Meaning to say, we just are wise in terms of spending our money. Alam natin kung saan dapat gastusin yung pera natin. Let's say, kailangan ko ba mag-Starbucks everyday? Kung nagsa-Starbucks ka everyday? Or kailangan ko ba magpa-deliver ng pagkain everyday? Pwede ba akong magluto? Or pwede bang umorder na lang ako isang malaki tapos hahatiin ko na lang siya in a few days para hindi maging masyadong magastos for me? For me, yung living within your means also means I allocate a budget for my church. I allocate a budget for my family. I allocate a budget for myself na syempre nagtatrabaho rin ako. Meron din ako syempreng gift sa sarili ko na alam kong deserve ko naman bilang pinaghihirapan ko naman yung pera na pambibili ko doon. So, pero at least, alam ko sa sarili ko na hanggang dun lang yung pwede kong gastusin. So the final tip is, always check your expenses and cut back on things na alam mong pwede kang mabuhay kahit wala yung mga yun. So that you can start living within your means. So that's it. Sana nagustuhan ninyo ang video natin for today. Comment down below if you have any questions or suggestions. And don't forget to follow me on my social media. Nandito lang yan sa page, sa ilalim ng page natin na lumalabas-labas paminsan-minsan. Please consider subscribing if you haven't already and click on the bell button beside it para lagi kang updated sa mga ganap sa buhay ni Emma. I'll see you next time, lovies! Bye! Video number 2. Yes. Okay. Hindi ko naman sinasabi na meron akong apat na tigpa 500,000 na accounts, no? Ano lang yon, logic lang yung naisip ko dun sa 500,000.